Maraming taon na ang nakararaan, kasama ko ang kumpanyang ko sa Missionary Training Center nang marinig ko ang isang bata na nagsabing, "Lola, mga tunay na missionary ba sila?" Pumihit ako para makita ang batang babaeng hawak ang kamay ng kanyang lola at nakaturo sa aming magkumpanyon. Ngumiti ako, iniabot ko ang aking kamay, tinitigan ko siya sa mata at sinabi ko, "Hello, ako si Elder Richardson at kami ay mga tunay na misyonero." Nakangiti siya nang lumingon sa akin, tuwang-tuwa na totoong mga misyonero ang kaharap niya. Lumayo ako sa karanasang iyon na may panibagong katapatan. Gusto kong maging uri ng misyonerong inaasahan ng tagapagligtas ng aking pamilya at ng batang ito sa sumunod na 2 taon. Sinikap kong magmukha, mag-isip, kumilos at magturo, lalo na katulad ng isang tunay na misyonero. Pagka-uwi ko, lalong naging malinaw na kahit tapos na ako sa misyon, nananatili sa akin ang impluwensya ng misyon ko. Katunayan, kahit nakaraan na ang mga taon, pakiramdam ko ay misyon ko pa rin ang pinakamagandang dalawang taon para sa buhay ko. Isang di inaasahang aral sa misyon ko ang tinig ng batang iyon. Ngayon lang ay naririnig ko sa isipan ko, "Lola, tunay ba siyang priesthood holder? Lola, tunay na asawa ba siya o tunay na ama? O Lola, tunay na miyembro ba siya ng simbahan?" Natutunan ko na ang susi sa pagiging tunay sa lahat ng aspeto ng ating buhay ay ang ating kakayahang magturo sa paraang hindi pumipigil sa pagkatuto. Alam ninyo, ang tunay na buhay ay nangangailangan ng tunay na pagkatuto na batay sa tunay na pagtuturo. Ang responsibilidad na magturo na epektiba ay hindi natatakdaan lamang sa may formal na tungkulin bilang mga guro. Katunayan, bawat miyembro ng pamilya, pinuno ng simbahan at miyembro ng simbahan, pati ng mga kabataan at bata ay may responsibilidad na magturo. Samantalang tayong lahat ay guro, dapat nating lubos na matanto na ang Espiritu Santo ang guro at saksi ng lahat ng katotohanan. Yaong mga taong hindi ito lubos na nauunawa na ay susubukang humalili sa Espiritu Santo at gagawin ng lahat ng mag-isa. Magalang na aanyahan ng Espiritu na mapasa kanila, ngunit para lamang sumuporta o naniniwalang ipinababahala nila ang kanilang pagtuturo sa Espiritu. Samantalang ang totoo, naglalahad lang sila ng mga ideyang hindi nila pinag-aralan. Lahat ng magulang, pinuno at guro ay may responsibilidad na magturo sa pamamagitan ng Espiritu. Hindi sila dapat magturo ng walang Espiritu o wala ng Espiritu, kundi sa pamamagitan ng Espiritu para maituro ng Espiritu ang katotohanan ng hindi napipigilan. Ipinauunawa sa atin ni Moroni kung paano tayo magtuturo sa pamamagitan ng Espiritu nang hindi hinahalin-hinan, binabawasan o pinaalis ang Espiritu Santo bilang guro. Sabi ni Moroni, isinasagawa ng mga banal ang kanilang mga karanasan alinsunod sa pamamaraan ng pamamatnubay ng Espiritu. Kailangan dito ng higit pa sa pagkakaroon ng Espiritu. Para makapagturo alinsunod sa pamamaraan ng Espiritu Santo, maaaring kailangan nating baguhin ang pamamaraan natin sa pagtuturo para matularan ang pamamaraan ng Espiritu Santo. Kapag isinunod natin sa Espiritu Santo ang ating pamamaraan, makapagtuturo at makapagpapatotoo ang Espiritu Santo nang walang pumipigil. Ang mahalagang pagsunod na ito ay mailalarawan ng sumusunod na halimbawa. Maraming taon nang nakalilipas, nag-hike kami ng mga anak ko sa ituktok ng South Sister, ang 10,358 talampakan na bundok sa Oregon. Pagkaraan ng ilang oras, nakarating kami sa isang mahabang 45-degree na dalisdis ng maliliit na batong galing sa bulkan. Tanawang itutok, nagpatuloy kami para lamang matuklasan na bawat hakbang namin ay lulubog ang mga paa namin sa mga bato. Kaya dumausdos kami pababa ng ilang pulgada. Nagpauna na ang 12 taong gulang kong anak na lalaki at binantayan ko na ang 8 taong gulang kong anak na babae. Pagod at pinanghinaan ng loob, sumama ang loob ng anak kong babae na iniisip na baka hindi siya makasama sa kapatid niya sa ituktok. Ang una kong naisip ay buhatin siya. Handa ang espiritu ko pero mahina ang katawan ko. Naupo kami sa batuhan, sinuri namin ang aming sitwasyon at nagplanong muli. Sinabi ko sa kanya na ipasok ang mga kamay niya sa bulsa ng pantalong ko sa likod, humawak ng mahigpit at ang pinakamahalaga, kapag inihakbang ko ang paa ko, dapat niyang itukod kaagad ang paa niya. Sinundan niya ang bawat kilos ko at umasa sa paghatak mula sa pagkapit sa mga bulsa ko. Matapos ang tila walang hanggan, narating namin ang ituktok ng bundok. Walang katumbas ang tagumpay at kasiyahan sa kanyang mukha. At tama, silang magkapatid sa palagay ko
ay mga tunay na hiker. Ang tagumpay ng anak ko ay resulta ng kanyang masigasig na pagsisikap at kagustuhan niyang mag-hike alinsunod sa pamamaraan ko. Nang sabayan niya ang pagkilos ko, nagkatugma kami kaya nagamit ko ang buong lakas ko. Gayon kapag nagtuturo tayo alinsunod sa pamamaraan ng pamamatnubay ng Espiritu, kapag isinunod natin sa Espiritu Santo ang pamamaraan ng ating pagtuturo, pinalalakas tayo ng Espiritu. At kasabay nito, hindi ito napipigilan. Kung isa sa isip natin ito, isaalang-alang sana ang dalawang mahalagang pamamatnubay ng Espiritu na nararapat nating tularan. Una, tinuturuan ng Espiritu Santo ang mga tao sa napaka-personal na paraan. Ginagawa itong posible na malaman natin ang katotohanan sa ating sarili. Dahil iba-iba ang ating mga pangangailangan, sitwasyon at pagunlad, itinuturo ng Espiritu Santo ang dapat nating malaman at gawin para marating ang dapat nating kahinatnan. Pansinin sana na kapag itinuro ng Espiritu Santo ang katotohanan ng lahat ng bagay, hindi nito itinuturo ang buong katotohanan ng biglaan. Itinuturo ng Espiritu ang katotohanan ng taludtod sa taludtod, tuntunin sa tuntunin, kaunti rito at kaunti roon. Yaong mga nagtuturo ayon sa pamamaraan ng Espiritu ay nauunawaan na nagtuturo sila ng mga tao, hindi na mga aralin. Sa gayon, napipigilan nilang saklawin ang lahat ng bagay sa isang manual o ituro ang lahat ng natutunan nila sa paksa at sa halip ay natutuon sa mga bagay na kailangan malaman at gawin ng kanilang pamilya o kaklase. Ang mga magulang, pinuno at gurong sumusunod sa pagtuturo ng Espiritu ay nalalaman kaagad na ang tunay na pagtuturo ay higit pa sa pagsasalita at pagkikwento. Dahil dito sadya silang tumitigil para makinig, maingat na magmasid, at saka hiwatigan ang susunod na gagawin. Kapag ginawa nila ito, tungkulin ng Espiritu Santo na ituro kapwa sa mga mag-aaral at mga guro ang dapat nilang gawin at sabihin. Ikalawa, nagtuturo ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng pag-aanyaya, pagbulong, paghihikayat at pagbibigay sa atin ng inspirasyong kumilos. Tiniyak sa atin ni Kristo na malalaman natin ang katotohanan na doktrina kapag kumilos tayo alinsunod dito. Ang Espiritu ay umaakay, gumagabay at nagpapakita sa atin ng gagawin. Gayunman, hindi nito gagawin para sa atin ang bagay na tayo lamang ang makakagawa para sa ating sarili. Alam ninyo, ang Espiritu Santo ay hindi maaaring matuto, makiramdam o kumilos para sa atin dahil taliwas ito sa doktrina ng kalayaan. Magbibigay ito ng mga pagkakataon at aanyayahan tayong matuto, makiramdam at kumilos. Yaong mga nagtuturo alinsunod sa pamamaraang ito ng Espiritu ay tinutulungan ng iba sa pamamagitan ng pag-aanyaya, paghihikayat at pagbibigay sa kanila ng mga pagkakataong gamitin ng kanilang kalayaan. Nalalaman ng mga magulang, pinuno at guro na hindi sila maaaring makiramdam, matuto o magsisi para sa kanilang pamilya, kongregasyon o klase. Sa halip na itanong, ano ang magagawa ko para sa mga anak ko, sa klase o sa iba? Itinatanong nila, paano ko aanyayahan at tutulungan ang mga nasa paligid ko na matuto sa kanilang sarili? Ang mga magulang na sumusunod sa pamamatnubay ng Espiritu Santo ay lumilikha ng mga tahanan kung saan natututo ang mga pamilya na magpahalaga sa halip na basta matuto lang tungkol sa mga pahahalagahan. Gayun din sa halip na basta makinig tungkol sa mga doktrina, tinutulungan ng mga guro ang mga mag-aaral na mauunawaan at maipamuhay ang mga doktrina ng Ebanghelyo. Hindi napipigil ang Espiritu Santo kapag ginamit ng mga tao ng wasto ang kanilang kalayaan. Sa kalagayan ngayon ng mundo, kailangan natin ang tunay na pagkatuto at pagtuturo sa ating tahanan, pulong at klase sa Ebanghelyo. Alam ko na tila nakakapagod ang pagsisikap ninyong magpakahusay kung minsan. Huwag sana kayong panghinaan ng loob sa inyong pagunlad. Balikan ang karanasan ko sa hiking namin ng aking mga anak. Nagkasundo kami na tuwing titigil kami para magpahinga, sa halip na magtuon lamang sa layo ng lalakarin pa namin, agad kaming pipihit at titingin sa ibaba ng bundok. Titingnan namin ang tanawin at sasabihin sa isa't isa, tingnan ninyo kung gaano na tayo kalayo. Pagkatapos ay bumuntong hininga, pumihit kaagad, humarap pa'y taas at muling umakyat ng paisa-isang hakbang. Mga kapatid, maaari kayong maging magulang, mamuno at magturo ayon sa patnubay ng Espiritu. Alam kong magagawa ninyo ito at magbabago ang mga buhay.
Ang buhay ko ay pinagpalaan ng mga tunay na guro na nagturo ng may espiritu at lalo na sa pamamagitan ng espiritu. Inaanyayahan ko kayong isunod sa Espiritu Santo ang pamamaraan ng inyong pagtuturo sa lahat ng inyong ginagawa. Pinatutuhanan ko na si Jesucristo ang ating tagapagligtas at ang kanyang ebanghelyo ay ipinanumbalik. Dahil dito dapat tayong maging tunay na mga magulang, pinuno, guro at mag-aaral. Pinatutuhanan ko na tutulungan kayo ng Diyos sa inyong mga pagsisikap sa sagradong pangalan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.